Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ating strawberry filling. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay soft flour 500 grams, sugar 250 grams, salt 1/4 teaspoon, fresh milk 1/2 cup, baking powder 1 and 1/2 tablespoon, margarine 60 grams, at red food color na 1/4 teaspoon at strawberry flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, baking powder, strawberry flavor, food color. Haluin natin ito hanggang sa matunaw na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang ating margarine. Atin lamang itong haluin at durugin ang ating margarine. Pagkatapos ay atin na pong ilagay ang ating soft flour. Haluin lamang natin ito ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito at higit sa lahat ay wala na pong buo or yung hiwalay na soft flour. Kapag ganito na nga po ito ay atin na nga po itong masahin. Okay, atin na pong gamitin ng ating mga kamay at atin na po itong masahin ng dahan-dahan. Kasi po medyo hiwa-hiwalay pa po siya. At hindi pa nga po namimix ng tuluyan dahil meron pa pong ibang kulay white pa. At yung iba naman ay sobrang dark na pink. Kailangan niyo po pala ipantay-pantay na po sila. Ayan, kapag ganito naman po mga ka-bakers ay okay na nga po ito. Atin na lang po siyang masahin ng kaunti. At kuhanin po natin ang ibang nakadikit sa ating lalagyan. Tanggalin na po natin ito. Ngayon naman po ay atin na nga po itong mamasahin ulit. Pagkatapos naman po atin itong masahin ulit para po ma-shape lamang po siya ng bilog. At hahatiin na nga po natin ito sa 4. Yan, kukuha lamang po tayo pagkatapos atin po siyang irorolyo. Kuha na po tayo ng ating panghati at hahatiin po natin ito sa 4. Okay, at dahil nahati na nga po sa 4, ay atin na nga po itong isi-shape ng pabilog. Yung shape naman po, as long as bilog na po siya, ay okay na okay. Kung gusto niyo pong gumamit ng napakaganda naman po talaga na timbangan para pantay po ang kanyang sukat or timbang ay okay lang din naman po iyon. At ngayon naman, sa paggawa ng ating crust, ang mga kailangan natin ay bread flour to 50 grams, soft flour to 50 grams, sugar to 50 grams, salt 1/4 teaspoon, baking powder 1 and 1/2 tablespoon, yeast 1 teaspoon, fresh milk 1/2 cup, at margarine na 60 grams. Ilagay na natin ang gatas, asukal, baking powder, asin, yeast. Haluin na natin ito para naman matunaw na ang ating inilagay na asin at asukal. Ilagay na natin ang margarine. Pagkatapos ay atin na nga po itong haluin ng haluin para po matunaw na rin po ang ating inilagay na margarine dito. At atin na nga pong ilagay ang pinagsamang bread flour at ang ating soft flour. Atin na nga po itong i-continue sa paghahalo hanggang po sa maging buo na nga po ito at wala na pong kita na mga soft flour at bread flour na ating inilagay dito. Pwede po natin itong haluin gamit ang ating mga kamay at atin lamang po siyang masahin ng maayos para po mas mabilis po ito na maging crust. Yun. Kailangan po talaga na buo-buo po siya at wala na pong mga hiwa-hiwalay na soft flour or bread flour. Ayan, pag ganito na nga po, continue lamang po natin ito. At konti na lang naman po ay okay na po ito. Okay, kapag ganito nga po mga ka-bakers ay okay na nga po ito at atin na nga pong kuhanin sa ating lalagyan. Atin na po itong ilalagay sa ating lamesa. Okay, at next naman po ay atin pa rin po siyang mamasahin ng kaunti. Yan, masa-masa lamang po tayo dito. At no worries naman po mga ka-bakers dahil okay na nga lang po ito. At atin na nga po itong hahati-hatiin. Kailangan nga po pala na atin po itong hatiin sa 4 na piraso. 1, 2, at 3 and 4. Ayan, okay na nga po ito mga ka-bakers. Atin po itong ibibilog. Bilog lamang po natin ating mga dough. Yan, continue lamang po natin ito. Pag okay na po, ay atin na nga po itong papalaparin dahil ilalagay na po natin dito ang ating palaman. So, palaparin lamang po natin ito. Pagkatapos po ay atin na nga pong ilalagay dito ang ating palaman. Okay. Atin lamang po itong isasara ng maayos. And circle-circle lamang po natin.
At pagkatapos po noon ay next naman po ang ating gagawin. Hanggang po sa matapos or malagay na po natin lahat ang ating mga filling. Atin na nga po itong papahabain. Yan, pahabain lamang po natin ito isa-isa. At yung haba naman po mga ka-bakers ay enough lamang po para po maibenta po natin ito ng mga tagfa 5, mga ganyan. Tsaka dapat nga po pala ay pantay nga po pala ang ating pagpapahaba dito. Hindi rin naman dapat po kailangan sobrang liit ng ating mapahaba or bilog dito. Basta po yung enough lamang po dahil lalaki pa rin naman po ito. Pagkatapos ay atin na nga po itong ifa-flatten ng kaunti. Ayan, yan po ang dahilan ko bakit hindi po nito pwedeng sobrang maliit na bilog. Dahil atin po itong ifa-flatten at yung dapat po enough lamang po para pagbukas natin, meron pa naman pong laman at hindi po siya ganun kahaba. Next naman paglalagay na po tayo dito ng ating design, kukuha lamang po tayo ng ating tinidor. At atin lang po siyang tusok-tusukin. Okay na nga po ito para maipahinga ng 20 minutes. Pagkatapos nga po ng 20 minutes ay okay na nga po ito para mailagyan na po natin ito ng ating egg wash. Depende na po sa inyo kung gaano po kadami ang ating egg wash na inyong ilalagay or inyong ilalagay. At syempre ready na nga po ito para mailagay na sa ating oven. Ang oven temperature natin sa taas at baba ay 200 at ang baking time naman natin dito ay 20 minutes. Pagkatapos nga po ng 20 minutes ay luto na nga po ito mga ka-bakers. Atin na nga po itong hanguin. At atin na nga po itong palamigin. Pag malamig na po ay atin na nga po itong hihiwain. Yung hiwa naman po nito ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki dahil depende naman po talaga yan sa kung magkano po natin ito ibibenta. Presenting ang ating finished product na strawberry pie naman po talaga. Napakasarap at napaka-yummy po talaga nito mga ka-bakers. Abay, nagugutom na po bang lahat? At higit sa lahat, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po siya matigas dahil yung ibabaw ay crunchy po. Pero pagdating sa loob, ay malambot po ito mga ka-bakers at hindi po talaga siya matigas. Kaya naman po sulit na sulit po talaga mapa kahit na kanino. Aba, syempre bagay sa mga bata at bagay rin po sa mga young at hearts at syempre sa ating mga pinakabata, hindi po talaga tayo mahihirapan dito. Aba naman po mga ka-bakers, go, go, go. Kaya naman po, gawin nyo na din ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. 1:14 verse 11 to 12. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailan pa man. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng sakit na ating nararamdaman ay mayroong katumbas na gantimpala. Alang-alang sa ating Panginoon, mga ka-bakers, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil darating din ang ating Panginoon at tutulungan niya tayo at hindi nga ito malayo. At ito'y parating na. Amen, amen, amen. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, dogs, manalig lamang tayo at ibigay natin sa Kanya ang lahat, lalo na ang ating mga sakit na nararamdaman ngayon dahil ang Panginoon ay tapat. Hindi ko talaga alam kung paano ito ma-explain mga ka-bakers. Ngunit, huwag nating kalimutang ibigin din ang ating kapwa. Kagaya ng kung paano natin ibigin ang ating sarili. Napakahirap naman talaga nito. Ngunit alam ko na kaya natin ito dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Naku po mga ka-bakers, hindi ko talaga alam kung tama ba talaga ang aking sinasabi. Anyways nga po mga ka-bakers, basahin na po yun at atin nga pong basahin ang salita ng ating Panginoon. Dahil malapit na siyang dumating, mapasabuhay man natin ngayon or sa susunod pa na henerasyon, tayo ay maghintay. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.